So, ayan mga pre, ano, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat, ayan. Oo, at ngayon po, tayo po ay magbibigay ng panibagong reaksyon po dito sa Kalingap, 'no? Lalong-lalo na sa mga issue po ngayon ng Kalingap, ayan. Ayan, isa-isahin po natin ito mga pre, ano. Sabi ko nga po sa inyo, about dito kay Beyonce at sa side po ni Bal Santos Matubang, may mga pagkakamali naman po sila. Okay, may mga pagkakamali po sila. Si Beyonce po ay, sorry, nagawa na pong magpa-NBI at magpa-Tulfo, 'di ba? Karapatan niya po 'yun. Sabi ko nga sa inyo, karapatan niya po 'yun. Okay? So, sino ba yung unahin natin? Si Beyonce. Pahuli natin itong makunat yung muka. Mamaya na yan, yung makunat yung muka. Dito muna tayo, Beyonce, mga pre, no? Kasi ito si Beyonce, alam naman po natin, siya ay nagpatulfo, siya ay isinalang sa programa ni Senator Raffy Tulfo, and then sa araw ng kasal ah, ng Kalingap, no? Ay tsaka panatulfo si Bal Santos Matubang, which is wala naman talagang pinipiling oras 'yan kung talagang gano'n, gano'n talaga, 'di ba? Wala tayong magagawa. Eto ngayon, siya nga po pala, bago tayo magtuloy-tuloy ano, 'wag kalimutang mag-like, share, subscribe para po, kayo'y maging updated po sa mga uploads natin. May ano po tayo diyan, may TikTok, may Facebook, kumpleto po 'yan, ha. Nandiyan sa baba, check nyo, check nyo. Nandiyan po 'yan. Etong ano, si Beyonce mga pre, siya'y dinala daw sa liblib na lugar. Sabi ko nga, puwedeng totoo po ito, puwedeng hindi. Pero, hindi naman po siguro gagawin ni Beyonce na magpa-NBI, magpa-Tulfo kung walang nangyari. I mean, kung hindi siya dinala dun sa liblib na lugar, okay? Kasi pinush naman talaga niya. So, hindi natin alam kung totoo ba o hindi, no? Oo, kasi tayo, hindi naman tayo nanghuhusga ng tao. At eto na. Siya naman po talaga, tinuring po na ano ng Kalingap, yung parang princess. Di ba? Prinsesa. Si Beyonce. Ayan. Tinuring po siyang prinsesa. Pero, eto na lang ngayon. Eto na ngayon tingnan natin. Sana man lang, magkaroon din tayo minsan ng kaunting puso. Di ba? Kasi tapos na po yung Tulfo eh. Tapos na po yung NBI, nagawa na. May nakita po ako isang picture. Ano to? Ano to, Beyonce? Kung titingnan po natin dito sa picture na to, eto po. Nandyan po si Jessica Soho. Nandyan po si Jessica Soho mga pre. Ano to? Diba? Kasi, tapos na yung Tulfo eh. Tapos na yung NBI. Bakit may Jessica Soho pa? Diba? Issue po yun. Ang tanong dito, bakit may ano pa, Jessica Soho? Hindi pa ba sapat yung Tulfo at NBI? Kasi gusto mo ng hustisya, di ba? Beyonce, gusto mo ng hustisya. Bakit may Jessica Soho pa? Yun ang tanong. Karapatan mo naman na gawin yan, walang problema. Pero kasi ang masakit dito, di ba, napatulpo mo na sila. Nagpa-NBI ka na. Bakit may Jessica Soho pa? Ano to, papansin ka na sa mundo ng social media. Okay? Kinakampihan kita nung kahapon. Pero nung nakita ko yung picture na to, parang over naman yata. No?
Over naman yata ito, Biancy. 'Di ba? Hindi ka ba naawa sa kay Bal Santos Matubang, sa Kalingap, 'di ka ba naawa na napatulpo mo na, nagpa-NBI ka na, may GC Kasuho pa. Ano 'to? 'Di ba? Parang ano talaga 'to, ay may bumubulong sa'yo na demonyo. Ah, may bumubulong sa'yo na demonyo. Alam mo yung ano, yung, ah, nasa Kalingap dati na babae, may nakita akong video niya, sabi niya, "Alam mo dapat pala, nakinig ako sa Kalingap nun kasi, ako talaga yung nagkamali," ganyan. Nagbigay din siya ng reaction about sa issue ni Beyonce 'no. Parang kinumpara niya yung sarili niya kasi ako dati may nagsabi sa'kin na 'pag hindi ako umalis sa Kalingap hindi nila ako susuportahan. Malamang sa malamang itong nangyari kay Beyonce dito, gano'n din, okey? May nagsulsul, sinulsulan po ito, okey, na umalis. Okey na sana yung nagpa-NBI ka na, eh. Eto mga pre, saan ba yun? Eto, eto mga pre, meron na pong GC Kasuho diyan, may NBI na po, may Rapi Tulfo pa. Kumpleto 3 larawan po 'yan, may NBI, may GC Kasuho, may Rapi Tulfo. Anong sunod? Kay Corina Sanchez naman. Karen Davila naman. Saan mo gusto? Kasi hindi alam mo, Beyonce, 'wag na, tama na. Idaan mo na lang sa legal. 'Di ba? Kahapon kinakampihan kita. Pero nang makita ko 'to, sobra-sobra na. 'Di ba? Halos buong, I mean, halos yung mga sikat na mga nilalapitan mo na. 'Di ba? May magtiwala ka sa batas. Kung totoo yung mga, ginawa sa'yo, okey na yung NBI, magsampa ka ng kaso. Pero, may GC Kasuho pa talaga, hindi ka ba naawa? Kahit papaano naman siguro may pinagsamahan kayo, 'di ba? Pagpalagay nating quits na yung pinagsamahan kasi nagpa-NBI ka na, nagpatulpo pa. Eto na naman, GC Kasuho na naman. Over na masyado. Ay, mga pre, 'di ba medyo masyadong hindi na maganda, 'di ba? Ako hindi na ako pabor diyan, sa totoo lang. Pasensya na po sa mga sumusuporta diyan sa, kay Beyonce 'no. Gets ko po yung inyong nararamdaman. Iniintindi ko po kayo, okey? Pero kasi may Rapi Tulfo na tayo, may NBI na tayo, nandun po yung solusyon para sa problema ng Beyonce. Matutulungan po si Beyonce ng Rapi Tulfo at NBI. Matutulungan po. Pero itong GC Kasuho, sobra naman yata 'to. Parang ang target nila dito maging bida si Beyonce tapos, mapahiya yung kabilang side, 'di ba? Ako, ang tingin ko dito walang dapat maging bida. Walang dapat kung sino yung bida, walang dapat maging kontrabida, okey? Kasi ano bang magagawa ng GC Kasuho? Hustisya ba 'yan? Hindi po, entertainment po 'yan. Minsan ang GC Kasuho, 'di ba, may mga tao din itong, napapahiya. Katulad nito, 'pag ito'y lumabas siyempre makukuwento, anong nangyari, bakit nagkaganyan? Ito po kasi pinatayuan ako ng bahay, dinala ako sa liblib na lugar. Magsasampa ka na nga ng kaso, eh. 'Di ba? Kaya nga may Rapi Tulfo, kaya nga may NBI. Ano magagawa ni GC Kasuho? Yung taba niya, ido-donate niya sa'yo. Mariusip naman. Hindi naman po ako galit sa GC Kasuho. Sa totoo lang, ako'y nanonood din po ng GC Kasuho, 'no? Nanonood din po ako niyan kasi di umano nga, eh. Hindi, totoo nanonood po ako.
Oo, entertainment po kasi. Pero sa ganito, bakit lalapit ka pa diyan, 'di ba? 'Yun yung tanong ni Ballpoint Man. 'Di ka pa ba nakuntento sa NBI? Hindi ka pa ba nakuntento sa Rapi Tulfo? Tapos niyayabang pa ng mga kasama mo. Oo. Ano pa yung anong sabi ni Sel PHTV dito? Pakita ko nga sa inyo. Mhm. Ang sabi ni Sel dito, basahin lang po natin ano. Hmm, wait lang. Ayan, ayan. Ang sabi dito, "Ito ang resulta ng pangwawalang hiya niyo sa pamilya. Ngayon, wait kayong mga basher kayo." Hmm. Tama lang po na kung winalang hiya po ito si, Beyonce, tama lang po na siya'y balikan niya yung mga nambasya kanya talaga, 'no? Gusto sampahan niya ng kaso, tadtarin niya ng kaso, ha? Pero yung magpa-GC kasuho ka pa, para malamang sa malamang, 'pag may GC kasuho, may Beyonce, 'pag may Beyonce, madidiin na naman yung kabila, 'di ba? Okey na, eh, 'di ba? Inom muna tayong luya kasi may ubo. Dalawa po ito, kape at luya. Oo, kasi itong luya, saka pinanlalamunan natin. May honey pala, ayos pala 'to. Masarap din pala. Ayan na nga. Ako po, naniniwala po ako meron pong nasa likod nito, na nagsusulsol. Oh, kaya kung sino man ang putang inang 'yan na nasa likod ni Beyonce, na nagsusulsol sa pamilya niya at kay Beyonce, tigilan mo na 'yan, okey? Tigilan mo na 'yan. Puking ina mo ka, pakyu ka kung sino ka man yung nanunulsol diyan kay Beyonce, okey? Dinidiktahan mo yung pamilya ni Beyonce. Kaya kaya rin nagkakaroon ng bashers, 'no? Dahil dito sa mga putang inang sponsor na 'to, putang ina mo kang sponsor ka, yung nasa likod nito, putang ina mo, yung finger mo, saksak mo sa kinang ina mong pagkatao mo. Oo, 'di ba? Tarantado ka. Si Beyonce din kasi, gamitin po natin yung utak, Beyonce, 'no? 'Wag pong gumaya sa iba na sinusulsulan ng sponsor, 'di ba? Hindi naman nila hawak yung buhay mo, eh. Pera lang po 'yan, kung ikaw may binibigyan nila ng pera, maganda. Pero kung may kapalit dahil sa sulsul nila gagalaw ka, hindi maganda 'yan, 'di ba? Marami na pong naging ganyan sa Kalingap, hindi lang po sa Kalingap, nasira dahil sa sulsul. Pabor ako do'n sa pag-aksyon mo, sa paglapit mo sa NBI, sa pag-rapi tulfo mo, pabor ako do'n. Pero dito, sa GC Kasoho, mukhang alanganin tayo diyan, 'di ba? Alanganin tayo diyan sa GC Kasoho. Hindi 'yan yung solusyon para sa problema mo. Hmm. Yung mga sponsor diyan, nakikinig ka. Kasi siguro natatakot ka, Beyonce, 'pag hindi ka nakinig sa kanila, hindi ka nabibigyan ng pera, magagalit sila sa'yo. Ay, buhay mo 'yan, 'di ba? Ikaw yung masusunod. Pera lang 'yan, kikitain mo pa 'yan. Pangit din kasi na nagpapadikta ka na, umaasa ka dahil sa pera nila, 'di ba? Payo ko lang naman sa'yo, hindi man ako galit sa'yo, ano? Pero this time, hindi po ako pabor dito kay Beyonce, okey? Sa pagpatulpo kay Bal Santos Matubang, pabor ako do'n. Para kasi ang gusto lang naman ni Beyonce is, matigil na yung content. Pabor ako do'n. Hindi para kung pahiya si Bal Santos Matubang ano, kundi para matigil na yung mga usapin na 'yan. 'Di ba? So, yun po yun sa'kin. Yun po yung, reaksyon ko dito. Oo. At, sa mga bashers naman, ayaw nambabash kay Beyonce, tigil-tigilan niyo rin po yung panghuhusga sa tao, ano?
Oo. Eh, magbigay na lang kayo ng payo. 'Di ba? Ay, okay na siguro yung ano, yung nagawa mo na yung parte mo eh. Kaya tanong ko po kay Biancy, ano po yung solusyon? Bakit mo ito ginawa? I mean, ano yung dahilan? Bakit mo ito ginawa? Para ba magpasikat ka? Sikat ka na. Ha? O para lalong mapahiya itong pamilya na to? Ano ba? Ano ba talagang gusto mo? Sige. Di ba? Kawawa ka, nagpapagamit ka. Nagpapagamit ka sa mga sponsor mo na mga matatandang kulangot. Diba? Na isa pang walang utak. Yung mga nagdidikta sa'yo, isa pa yan, mga walang utak. Oh, yung mga sponsor mo na nagsusulsul sa'yo ng mga matatanda, pag umpug-umpugin ko pa yan eh. Diba? Pagtatadyakan ko pa yung mga pagmumukha niyan eh. Hindi kasi nila iniisip yung makakabuti sa'yo. Diba? Ang iniisip nila pansarili, ginagamit ka nila para kalabanin yung kalingap. Para pabagsakin. Diba? Eto yung sa akin. Kasi kung mali yung kalingap, alam naman natin maraming pagkakamali sa kalingap. Diba? Kusang babagsak po yan kung mali yan. Hindi mo na kailangang i-push pump. Eh, kailangan ko itong pabagsakin. Ganyan. Eh, kung mali, kusang babagsak yan. Hindi mo na kailangan mag-effort na maggamit pa ng tao, pamilya, para kalabanin sila. Diba? Walang mga utak ang puta. Itong mga matatandang gurang na to na nagsusulsul kay Biancy. Yun lang naman po yung sa akin. At kung ano man po yung inyong reaction dyan, ayan, comment down below para po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Wait lang, replyan ko lang to. Okay, ito na. No? Yung karugtong po natin, matindi to. Kasi, pasensya na po honey, mamaya na yung kape, honey muna. Iba talaga yung kape, mas masarap yung kape, pero mas healthy ang honey. Diba? Honey, my love, so sweet. Okay, dito na tayo kay, alam nyo ba, itong si Erica, nakialam, nakisawsaw. Nakisawsaw, yung winakwak. Diba? Meron pong post, itong si Erica mga pre, no? Atin po itong babasahin. Diba? Kasi nakimarites po ito sa issue ni Biancy. Itong si Erica. Diba? Isa pa to, wala ding utak. Wala. Masasabi ko talaga, ito talaga yung walang utang na loob. Sa totoo lang. Kasi maganda naman talaga yung kung ikukumpara natin yung ugali ni Erica kay Biancy, napakalayo po ni Erica. Ito yung talagang walang utang na loob tong babaeng ito. Oo, walang bilang, walang silbi. Diba? Oo, talagang si Biancy, dinadaan niya sa legal. Si Erica, dinadaan niya sa pagpawakwak sa kanya. Kasi yung sponsor nito mayaman. Pero ang tanong, nasa na kaya yung sponsor na yun ngayon na nangwakwak sa kanya? Malamang, kaya lang yung sponsor na yun gustong wakwakin si Erica kasi baka nagustuhan siya. Ito po, basahin po natin yung post po ni Erica mga pre. Okay, basahin po natin to, bigyan po natin ng reaction
at opinyon. Ayan, May 7 po ito Sabi niya, hindi kayo naawa sa mga bata na ginagamit nyo na. Oh. Bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging. Okay. Hindi daw kayo naawa. Ang pinapatamaan niya dito si Bal Santos Matubang, Kalinga Prab. Hindi kayo naawa sa mga bata na ginagamit nyo. Ginagamit nyo na, okay? Bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging. I think yung pagtatrabaho ni Biancy sa vlog, okay? Ni Kalinga Prab, bayad naman yun. Pagdating sa gamitan, pareho silang nakinabang. Diba? Hindi yung, ibig ko sabihin, yung pakinabang na makabubuti po sa dalawa. Okay? Makabubuti sa dalawa. Nakabuti sa may-ari ng channel, nakabuti rin kay Biancy. 'Di ba? Ang mali lang siguro kung totoo man yung sinasabi ni Biancy na dinadala sa liblib na lugar, baka yun lang yung medyo palpak yun, foul yun. Pero wala namang kasalanan si Kalinga Prab doon. Si Bal Santos Matubang, wala din namang kasalanan dyan. Makulit lang si Bal Santos Matubang. Yung about sa kanya mga content. Pasensya na po Ayan. Okay. So, bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging. Bayad yun. Okay? Klaro yan, Erica. Bayad yun, ha? Kunyari, concern ka pa. Inggit mo sa katawan talaga. Focus ka dun sa mayaman mong sponsor. Ito pa. Pinaghirapan ng bata, kukunin nyo pa. Ito pinaghirapan ng bata, kukunin nyo pa. Malaki na sinasahod nyo sa YT. Mga wala kayong puso, alam nyo lang gawin ang kumita, manggamit ng tao. Okay. Kaya nga may love team Diba? Kaya nga may love team. As long as nasa tamang edad ka, no? Kaya nga may love team Diba? Kailangan ko siguro tumawag ng tubig. Wait lang. Ubo ako ng ubo. Bombero. Wait lang, putahan ko na lang kasi hindi sumasagot. Busy na tao na to. Kala mo naman, baka assistant to ni Donald Trump. Isa-isahin natin, sabi dito, pinaghirapan ng bata, kukunin nyo. Kukunin nyo pa. Malaki na sinasahod nyo sa YT, mga wala kayong puso. Ang alam nyo lang gawin, ang kumita, manggamit ng tao. Okay, siguro yung tinutukoy niya yung bahay. Which is, mali talaga si Bal Santos Matubag doon kasi sinabi niya na kukunin niya yung bahay. Okay? Pero si Kalinga Prab, wala pong sinabing ganun. Okay? Wala po siyang sinabi na babawiin yung bahay. Wala po. Klaro po yan, mga pre, Oo. Pagdating naman sa gamitan at kitaan, which is kahit ako, gusto ko talaga pumaldo sa YouTube
Normal yun, di ba? O kung gusto mong pumaldo, magtayo ka ng sarili mong channel. Di ba? Diskarte yan lang yan. Hindi mo kailangan kainggitan yung kinikita ng tao kasi pag-aari naman niya yung channel na yan eh. Pag-aari naman niya yung channel na yan. Oh, dalhin mo na to. Akin na nga yung ano. Oh, bakit ka maiinggit? At eto pa, kung ikaw ay hindi pala pabor sa mga ginagawa ng Kalingap na love team, pwede ka namang umalis. Diba? Umalis ka. Hindi ka naman pinipilit. Sino ba yan? Si Erika. Uy, hindi alam na naman si Erika. Eh, pakialamira nga. Wala, nagpapapampam na naman yan. Napapansin, oh. Nagpapapampam na naman yan. Oh, di ba? Ganun lang po. Ganun lang po yun. Kung sa tingin mo malaki yung kinikita nung taong yun, deserve niya. Hindi naman illegal yun eh. Di ba illegal? Illegal. Ang pangit naman na kung may-ari ng channel, tapos ilalab team kita, tapos sa'yo yung mas malaki yung kita, ay hindi pwede eh. Ako nga ay manager eh. Ha? Ang mali lang minsan ni Kalinga Prab, nakapag-love team siya ng minor de edad. Which is, para sa akin, maling-mali yun sa mata ng batas. Okay? Kung totoo man yun na siya ay nakapag-love team ng minor de edad, mali yun. Kahit yung intention niya maganda, is makatulong lang, mali pa rin yun. Minor de edad po kasi. Diba? Oh, eto pa. Kaya nga, ito, sabi niya dito, binida yung sarili niya. Oh. Sabi niya, kaya nga ako umalis dyan dahil naamoy na namin agad na ganyan pala kalakaran dyan. Ilalab team pero sa kanila ang kita, umaapaw na pera nyo. Natural. Diba? Umayag ka naman eh. Nilab team ka, kumita yung lab team. Channel naman niya yan. Alangan sa'yo mapunta, ang kapal naman ang mukha mo. Diba? Di ka nahiya. Sus Mariusip nga. Oh. Nakinabang din naman siya ah. Oo naman. Oh, kaya daw siya umalis dyan, kaya ganyan yung kalakaran. Mali. Kaya ka umalis dyan dahil yung nangwakwak sa'yo mayaman daw. Oh, at yun yung inaasahan mo. Diba? Yun yung klaro dyan, Erika. Wag mong lukuhin yung sarili mo, wag mong bilugin yung ulo mo. Diba? Nagmukha ka tuloy tanga. Ito po ha. Kung may Epstein files sa US, may Kalingap files sa DAET, minor pa lang, yung bata, ilab team nyo na. Wala man lang kayong ginawang aksyon nung dinala siya sa dilim. Grabe. Nasisikmura nyo mga ganyan. Okay. Pagdating sa minor de edad, mali talaga yun, ano? Kung minor pa si Biansi nun, mali talaga. Diba? Hindi ko nga alam ngayon kung ilang taon na ba si Biansi ngayon. Kung nangyari yun, kung Nag-isuot ka na. kung ito kung si Biansi wala pa sa tamang edad, tapos nilab din na siya noon, may mali po dito si Kalinga Prab talaga. Okay? May punto rin dito, itong walang utang na loob na si Erika. Okay? Nilab team, minor de edad, kahit ako po hindi po ako papabor dyan. No? Yan po ay mali po sa mata ng batas. Siguro sa mata natin, kung pera-pera lang tayo, lalo na yan si Dr. Love, ay ayaw pang mawala yung yung love team. Pati sino pa yung isa? Wala namang bilang. Kalimutan ko pangalan. Ay, yun na nga, no? Okay lang sa inyo. Pero kung siya ay nilab team nyo noon tapos wala pa sa tamang edad, Kalinga po talaga yung may kapalpakan dyan. Diba? May mali dyan. Ito pa yung karugtong. Buti na lang nakaalis ako ng maaga. At di ako nagpalinlang sa mga matatamis niyong salita. Mga manggagamit. Alam mo, buti na lang
nagkalingap ka. Buti na lang natagpuan ka ng kalingap. Para kang ano nun eh. Basang sisiw nun eh. Diba? Buti na lang natagpuan ka ng kalingap at nakatagpo ka ng Fafa. Oh, si Fafa sponsor na mayaman. Fafa sponsor, alis na ako dito. Mayaman ka naman, Fafa. Kaya mo akong buhayin, Fafa. Di ba? Real talk yun. Kunyari ka pa. Tumahimik ka nga dyan. Ayon pa dito. Doon sa mga one-sided na di alam kung anong pinagdadaanan tulad ni Bian na nagrabyado, wala kayong karapatan na magsalita ng di maganda dahil di nyo alam kung ano mga naranasan niya dyan. At isa ko sa naka-experience niyan, kaya thank you talaga na nakaalis ako agad dyan, lalo na ang daming toxic sa community nila. Totoo, may marami talagang toxic sa community ng Kalingap, mga bida-bida. Okay? Pero halata naman na si Biancy Inosente. Ikaw, expert na, may padila, nagpadila ka pa nga dito eh. Bukod sa mukha din nila ang kasang kapadinilaan. Erika. Halatang sanay ito eh. Inom muna tayo. Halatang sanay ito si Erika. Yeah? Expert. Ang tanong ko sa Erika, kumusta kayo nung sponsor? Tuloy ba yung suporta? Tuloy pa ba? Goods ba yung bigayan? Tanong lang naman. Diba? Kaya alam mo, Erika, wag mo na ikumpara yung sarili mo kay Biancy. Napakalayo mo. Wala kang bilang, wala kang kwenta. Wala kang silbi. Talagang ano ka lang, nagkalingap ka lang para maghagilap ng mga sponsor. Ganun lang. Ganun lang po kasimple yun. Ganun lang po ka-basic yun. So, ayun mga pre. Eto na. About pa po rin po ito kay Erika, no? Idugtong po natin ito yung sinabi po ni Kalingap Rab dito kay Erika. Yan. Panoorin po natin ang video ito. About naman sa post ni Erika, ako, kung ako sa'yo Erika, huwag ka nang makisawsaw dito. Ayun Ako sa Erika, huwag ka nang makisawsaw. Kasi isa kang malaking kahihiyan. No? Diyan sa Kalingap. Diyan malaking kahihiyan. Kasi ako masasabi ko buti pa nga si Biancy dumaan sa proseso. Ikaw, dumaan ka sa sponsor ng sulsul ng sponsor. Wag kami. Ikaw pa naman, Erika. Naku. Expert ka na eh. Kasi alam din naman ng lahat kung bakit ka umalis. Dahil isa ka rin sa mga nawakwak. May isang sponsor na malaki rin ang nagwakwak sa'yo, no? Ayan, winakwak. Nasilaw si Erika dun sa mga salapi na akala na mapupunta sa kanya. Malay ba natin si Erika na nag-i-imagine, alis na ako dito, sama ako sa sponsor. Malay mo in the future, yung ari-arian na yan, mapunta sa akin. Seryoso. Hindi ko naman sinasabing ganun nga. Pangarap nga eh. Nangangarap ng gising. Huwag mong sabihin na kaya ka umalis dahil may nakita kang something o ano man. Nawakwak ka. Yun lang yung ganun ang kadali. Yun, ako naniniwala ko doon. Nabulungan siya ng demonyo sa kanyang likuran. Okay? Napangakuan siguro to, kaya umalis. Marami akong kayamanan, marami akong salapi. Ibibigay ko sa'yo to. Ng buong buo. Umalis ka lang dyan at balang araw ay magiging tayo. Malay natin may ganung bulong, di ba?
Oh. Malay ba natin may ganung bulong talaga? Oh. Pinangakuan ng nagpauto naman. Diba? May malaking sponsor sa'yo na pinalis ka sa Kalingap kasi mayaman yung sponsor na yun. Malamang sa malamang, lalaki siguro yung sponsor na yun. Ganito yan, bigyan ko kayo idea. Si Erica, nakatunog, mayaman tong sponsor na to. Stock na ni Erica. Hindi ko sinasabing ganun nga yung nangyari, pero posible po na ganito. Putang ina, mayaman na. Nagkaroon sila ng communication kasi pinilit ni Erica ang hanapin eh. Or baka naman pinilit ni sponsor na hanapin si Erica. Si Erica naman nag-aantay na mahanap siya. Di, okay na. May communication niya. O, baka mamaya napangakuan si Erica na ibibigay sa kanya yung lahat. Umalis ka lang dyan. Ay, yare. Yan yung problema eh. Yung aasa ka sa kayamanan ng iba. Na akala mo talaga mapapa sa'yo. Yan yun na pala. Ano ka ngayon? Huwag ka nang makisali dito. Yun lang masasabi ko. Ano naman si Joy, si Carla, si Dara. Lahat yan gumaan sa pagka-viral, pagkaangat. Ni minsan, hindi sila nagpawakwak. Huwag ka nang mag-reason na kung ano-ano na kunwari ka pang may nakita kung ano-ano. Nawakwak nga ni. Kaya tayo ko sa'yo, huwag ka nang mag-isaw-saw dito. Huwag ka nang mag-isaw-saw. Wala ka rin naman bilang Erica eh, no? Wag na. Papansin ka pa. Nagparamdam ka pa. Diba? Huwag ka nang paramdam. Wala kang silbi. Okay? Wala naman akong kinakampihan dito eh. Diba? Ako, tinitinan ko po kung ano yung may mali. Kung ano yung mali. Hindi man po ako perfect, pero kahit pa paano, makikita ko po yung tama at mali. Diba? Okay, ikaw, Erica, doon ka na sa mayaman mong sponsor. Huwag ka naman papansin. Papansin ka pa. Sa totoo lang, wala kang bilang, Erica. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Legit po yan, mga pre. Si Erica po ay, ano na lang to? Sabay sa Agos. Pasalamat ka. Napansin ka ni Kalinga Prab. Alam nyo, siguro dapat yung inumin ko, gin na may kalamansi, Makati po yung lalamunan ko eh. Mamaya, mag-gin kalamansi ako mamaya. Kasi tangina. Makati po yung lalamunan ko. Hindi ako makabuelo ng yung topic ko eh. Sobrang kate. Ayan, at yun na nga mga pre. Abangan nyo po yung mga susunod nating content. Lalo na sa topic ko kagabi. Abangan po natin sa mga susunod na araw. Okay? Kaabang-abang po yun. At siguro, yun na lang muna yung ating reaction ngayon. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayon dito. And sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel. Ayan, wag po kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po kayo ay maging updated po sa mga uploads natin. So, yun, ako'y magpapaalam po muna pansamantala. May TikTok, Facebook po tayo dyan. Ingat po kayo lahat. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo.